Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, April 8, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Kahit mainit, ilang magulang at mag-aaral, mas gusto ang face-to-face kaysa asynchronous class. Hindi natin pwede compromise ang pahinga ng ating mga teachers and ng ating mga learners. Mungkahing ibalik ang bakasyon sa Abril at Mayo, VP Sara, hindi raw agad maipatutupad. Halos pisong bawas singil sa kuryente, epektibo na ngayong April billing. Pero mga produktong petrolyo, magsisitaasan naman ng mahigit piso kada litro. It seems to me a little bit tail wagging the dog, ang tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno. Mga kondisyon ni Kibuloy para sa kusang pagsuko, inalmahan ng Pangulong Marcos. Sa ating hashtag Sana All, I choose you. Japanese character na Pokemon, ginawang disenyo sa barong pangkasal. At sa showbiz, Paolo Avellino may bagong movie. At sino kaya ang gustong makatrabaho? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mariing iginigiit ng isang grupo na hindi talaga epektibo ang asynchronous class na ipinatutupad kapag ganitong mainit ang panahon. Kaya naman inilalaban nila na sa Hulyo na nga ang pasukan hanggang Marso para wala nang naapektuhan na klase kapag panahon ng tag-init. May balitang A to Z si Kim Salinas. Nitong Biyernes, naapektuhan ng halos 3 milyong mag-aaral sa buong bansa dahil sa kanselasyon ng klase bunsod ng init ng panahon. Agad naman naglabas ng kautusan ng Department of Education nitong linggo na ipatupad ang asynchronous classes ngayong araw ng Lunes sa lahat ng eskwelahan sa buong bansa. Pero tila hindi pabor ang ilang magulang dito. Pag dito kasi sa bahay, parang syempre ako nasa trabaho, wala mag-guide sa kanya para magturo. Unlike sa school na nandun yung teacher para i-guide siya. Dalawa ang anak ni Nanay Lady Ann na nag-aaral sa elementarya, isang grade 1 at isang grade 3. Maging ang anak niya malungkot kapag hindi nagkaklase. Sa school po, kasi po marami po akong friend. Tsaka marami din po ako natututunan. Kaya naman, giit ng grupong Teachers Dignity Coalition, ibalik na sa old school calendar ang schedule ng klases sa bansa. Ito'y para hindi nakokompromiso ang kalidad ng edukasyon dahil sa pagkakansila ng klase dulot ng mainit na panahon. Pero buwelta rito ni DepEd Secretary at VP Sara Duterte, ibabalik naman anya sa dati pero hindi biglaan. Hindi natin pwede compromise ang pahinga ng ating mga teachers and ng ating mga learners dahil hindi natin pwede idire-diretso ang mga klase. Hindi naman daw kinakansila ang pasok ngayong mainit ang panahon. Ang suspend lang naman natin ay yung in-person classes pero yung pag-aaral nila tumutuloy yun sa alternative delivery modes tulad ng online o modular. Gayunpaman, nanindigan ng grupong TDC na ibalik ang dating school calendar. Kung hindi man ng last week ng March, ay at least ng first week or second week ng April, yung school year 2024-2025. Para hindi na mag-suffer yung mga bata na meron pa silang pasok ng Abril at Mayo next school year. Hindi rin daw kasi epektibo ang asynchronous classes sa mga estudyante. Hindi talaga natututo yung mga bata using this asynchronous type of learning kasi ito'y ginagamit lang for kumbaga stopgap measures. Pero para gamitin natin ito just like what we did during the pandemic, para gamitin natin ito all throughout for the rest of the school year, parang hindi siya effective talaga. Hangad naman ng TDC na isaalang-alang ang kapakanan ng mga estudyante na makapag-aral ng mabuti sa panahon ng tag-init. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa mga motorista, nakapagpakarga po ba kayo? Naku mga ka-A to Z, epektibo na simula bukas araw ng Martes ang taas presyo sa produktong petrolyo.
Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nasa piso hanggang 10 sentimo ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Piso at 40 sentimo naman sa kada litro ng kerosene, habang nasa piso at 55 sentimo naman sa kada litro ng diesel. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na bunsod ito ng tumitinding giyera sa Middle East. Samantala, good news naman sa ating mga ka-A to Z. Sa kabila kasi ng mainit na panahon at panay ang ating gamit ng ilang appliances para ibsan ng init, may bawas presyo po ang Meralco ngayong April billing. Pero ayon sa monitoring ng electric company, posibleng sa susunod na buwan, mararamdaman na ang epekto ng tag-init sa singil sa kuryente. Alamin yan sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Tagos pa rin ang init sa barbershop na pinagtatrabahuhan ni Mang Oliver. Kahit kasi bukas ang aircon, lamon pa rin ng mainit na panahon ang kondisyon sa loob nito. Pero mas tagusan niya sa pakiramdam ang inaasahang laki ng bill ng kuryente na babayaran lalo't wala naman silang magawa. Pag may customer yan, bubuksan namin ng electric fan. Siyempre nakakayali naman. Oo, kasi pag galing sa mainit yung tao, pag pasok dito, mainit pa rin. Dahil sinasabayan namin itong electric fan. Pero ayon sa Meralco, makakahinga pa sa bill ang maraming customer ngayong buwan at wala pang dapat ipangamba ang marami. Magkakaroon kasi ng bawas singil ngayong April billing. Halos pisong tapya sa kada kilowatt hour ang ipatutupad dahil sa bumabang generation at transmission charges. Yan, so meron pa rin tayo nakitang reduction dahil sa generation plus the accompanying taxes. Kaya meron naman tayo nagkaroon ng malaking reduction. Katumbas yan ng halos 200 pesos na bawas singil sa residential consumers na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours hanggang 494 pesos sa 500 kilowatt hours. The substantial reduction in the overall electricity rate this month wiped out the rate increases since January this year, bringing the year-to-date adjustment to a net decrease of 30 centavos or 31 centavos per kilowatt hour. Marami kasing holiday nitong Marso na karamihan sa mga customer ay nasa bakasyon kahit hindi raw agad nag-reflect ito sa singil sa kuryente. Gayunpaman, posibleng maramdaman ang taas singil sa kuryente sa susunod na buwan. Maximum demand ay typically nakita ng May. So between now today and May, we still expect demand to increase. Usually the 3rd or 4th week of May yan. Pero mahirap pa rin daw matansya kung ano ang magiging trend sa singil sa susunod na buwan, lalo't may ilang bagay na nakaka-apekto rito. Probably indications will occur towards the end of the month. By then we will probably have a view as to what the actual situation will be in terms of the dispatch capacity, forex, fuel cost, and many other factors. Muli namang nanawagan ng electric company sa mga consumer na magtipid sa kabila ng sapat na supply ng kuryente. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Pinasinayaan ngayong Lunes ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ceremonial energization ng Cebu-Negros Panay Backbone Project sa Bacolod City. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulong kumpiyansa siyang mariresolba na ang brownout issue sa Panay Island at Negros. Dagdag pa ng Pangulo, bukod sa problema sa power supply, masusolusyonan na rin ang tumataas na demand sa enerhiya sa Western Visayas at Central Visayas. Matatandaang agad na isinaayos ang Stage 3 ng CNT project para sa gamit ng elektrisidad sa lalawigan. Target naman ng administrasyon na matapos na sa lalong madaling panahon ang iba pang nakatenggang proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines. Kaya ganito yung ginagawa namin, minamadali talaga namin, trying to do it as quickly as possible because marami sa program ng NGCP natulog na matagal. So we're doing everything that we can on the government side also na para matapos na yung mga proyektong yun. Some of them are many years behind schedule already. Muling tiniyak ng Manila International Airport Authority na hindi makakaapekto sa flight operations ng paliparan ang scheduled electrical upgrades sa NAIA Terminal 3 na isinagawa mulang April 2 hanggang May 28. Sa kasagsagan ng maintenance ngayong summer at holiday season, magpapatupad ng reduced power sa ilang bahagi ng paliparan mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw na pawang hindi naman daw peak hours ng biyahe. Gayunpaman, minamadali na rin daw ng pamunuan ng
maintenance. Lalo't inaasahang madaragdagan pa ng 10% ang bilang ng mga biyaherong daragsa sa paliparan ngayong summer vacation. Tandaan mo, ang inaayos kasi nila mga components ng circuit breaker. So, ibig sabihin, pag ayusin nila yan, they have to turn it off, di ba? So, yung mga load na nakakarga doon, maapektuhan yan, yun na nga, kaya it might result to reduce lighting or air conditioning. Sa kabila ng kinakaharap na child abuse cases sa Davao City Regional Trial Court, nakuha pang magbigay ng mga kondisyon ang Kingdom of Jesus Christ Church founder Pastor Apollo Quiboloy bago ito tuluyang sumuko. Bagay na inalmahan naman ng Pangulong Marcos. Narito ang ating balitang A to Z. Umalma ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga kondisyon ng Kingdom of Jesus Christ Church founder Pastor Apollo Quiboloy para sa kanyang kusang pagsuko bunsod ng kinakaharap na child abuse case sa Davao City Regional Trial Court. It seems to me a little bit tail wagging the dog, tawag, na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. Gayunpaman, tiniyak ni PBBM ang patas na proseso at paglilitis para sa religious leader. So, we will exercise all the compassion to Pastor Quiboloy. We've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Nitong weekend, inamin ni Quiboloy na nagtatago na siya dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay ng mga Amerikano. Kaya isa sa mga kondisyon nito, ang kasulatan mula sa pamahalaan na hindi nito papayagang makialam ang gobyerno ng Estados Unidos. Matatandaang wanted rin si Quiboloy ng Federal Bureau of Intelligence dahil sa cash smuggling at sex trafficking. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice Boying Remulla. Written po yan, written. As to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Samantala, pinag-aaralan naman ngayon ng pulisya ang posibleng pagsuspindi sa mga lisensya ng baril ni Quiboloy dahil sa mga kasong kinakaharap. Ayon sa PNP, aabot sa 19 na baril ang legal na pagmamay-ari ni Quiboloy. Pero paglilinaw ng kapulisan, hindi pa raw maikukonsidera ang puganteng si Quiboloy na armado at mapanganib. For now, hindi pa po because wala naman pong indication before na naging makahas po si Pastor Quiboloy at wala naman po tayong na-monitor so far na siya po ay nagme-maintain po ng private arm group o private army. Sa panig naman ng Department of Justice, muli nitong inudyukan si Quiboloy na sumuko na lalo't malakas raw ang mga direktang ebidensya laban sa kanya. Dagdag ng DOJ, bukod sa bailable case sa Davao City, may nakabinbin ring non-bailable charges laban kay Quiboloy sa Pasig City. Nag-public apology si Narvacan, Ilocos Sur Mayor Luis Chavez Singson matapos matikitan ng mga traffic enforcers ng Metro Manila Development Authority ang kanyang convoy dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA busway Lunes ng umaga. 2 sasakyan ang nahuli ng ahensya na napatawan ng 5,000 pesos na penalty. Sakay si Singson ng kanyang armored vehicle kasama isang SUV. Paliwanag nito, hindi umano sinasadya ng kanyang driver na mag-overtake kaya napunta sila sa bus lane. Sinabi pa ng opisyal na mamimigay siya ng 100,000 piso sa mga MMDA enforcers bilang pasasalamat dahil nakita nila ang paglabag ng kanyang team sa batas trapiko. Nilinaw naman ni Singson na hindi ito panunuhol. Ginagawa lamang raw ng mga enforcers ang kanilang tungkulin pagdating sa batas trapiko. Matatanda ang tanging mga emergency marked vehicles lang ang maaaring dumaan sa special bus lane.
Hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga tiga MMDA na nakahuli. Hindi po ako galit doon. Bigyan ko sila ng reward. Baka kala lagay, hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premyo mga nakahuli sa akin, bigyan ko ng 100,000. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat manguna at maging modelo ang mga opisyal ng pamahalaan sa pagpapatupad at pagsunod sa batas trapiko. Ayon sa Pangulo, hindi kasama sa pribilehiyo ng sinumpaan nilang tungkulin ang pang-aabuso at pambabaliwala sa mga umiiral na batas trapiko. Kumpiyansa rin si Marcos na oras na makitang may disiplina ang mga opisyal. Tiyak, susunod rin daw ang publiko rito. Nananawagan din ang punong ehekutibo na pairalin ang matinding disiplina. Samantala, kasabay ng kaliwatkan ng problema sa mga kalye at sasakyan, magkakaroon ng Traffic Summit, bagong Pilipinas Town Hall Meeting sa April 10 na po yan para maresolba ang krisis sa trapiko. Kalungkot man, ay isa na itong bahagi ng pamumuhay ng bawat Pilipino at hindi rin natin mapagkaila na tanyag o notorious na sa buong mundo ang traffic dito sa Pilipinas. Bagamat nakasanayan o nakakalakhan lanang, hindi tayo dapat tumigil sa paghahanap ng mga solusyon. Inaasahang magkakaroon ng kakulangan sa supply ng bakuna kontra pertussis o whooping cough pagdating ng Mayo. Ayon yan sa Department of Health. Sa pahayag ni Health Secretary Teodoro Herbosa, bagamat nakapag-order naman ang gobyerno ng karagdagang bakuna nitong unang quarter ng taon, i-manufacture pa ito ng mga pharmaceutical companies. Sa pinakahuling datos ng Health Department, nasa 890 na ang naitalang kaso ng pertussis sa bansa mula Enero. 49 rito ang nasawi. Gayunpaman, sinabi naman ng PhilHealth na sakop ng coverage nila ang mga miyembro na tatamaan ng naturang sakit. Abot sa 90,000 ang halaga ng benepisyong pwedeng mapakinabangan ng mga pasyente sakaling ma-ospital dahil rito. Magkakaroon tayo ng shortage sometime in May. And ito yung ina-address namin gap. Baka mag-order ako ng another type, yung old vaccine. Kasi yung pentavalent, alam mo kasi niya ang vaccine pag in-order mo, tsaka pa lang nila i-manufacture yan. Lag time yan. Susunod, isa pang Pinoy na weightlifter, lusot na rin sa Paris Olympics. At mamaya, Paolo Avellino at Kylie Verzosa may nilulutong bagong proyekto. At sino kaya ang gusto pang makatrabaho ng veteranong aktor? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Naniniwala si Senator Francis Tolentino na makabubuti para sa bansa ang isinagawang multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Australia, Japan at US sa West Philippine Sea. Anya, mas makatutulong ito para maitaguyod ang kapayapaan sa rehiyon. Naniniwala rin ang senador na magiging daan ang kooperasyong ito para hindi mabuli ang Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo. It will signal a strong deterrence na hindi tayo basta-basta kayang mabuli. Tapos yung mga nagsasabi na baka lalong magalit ang China, para sa akin, it will promote more regional stability. Samantala, no comment pa rin ang Vice President Sara Duterte hinggil sa mga isinasagawang pangaharas ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang naunang pahayag ng kapatid niyang si 1st District Davao City Representative Paulo Duterte na hindi umano trabaho ni VP Sara bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng Department of Education ang i-demonize ang China. Tumanggi rin itong magbigay ng opinyon patungkol naman sa joint military drills ng Pilipinas, Japan, Australia at US nitong linggo sa West Philippine Sea. No comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about
me and the West Philippines. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Kinansela na ng Department of Environment and Natural Resources ang naunang kasunduan nito sa hinihinalang samahang kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated para pamunuan ang ilang bahagi ng protected area sa Surigao del Norte. Ayon kay Environment Secretary Tony Yulo Loizaga, nilabag umano ng grupo ang ilan sa mga nakapaloob sa Protected Area Community-Based Resource Management Agreement, katulad na lang ng pagpapatayo ng ilang mga iligal na struktura. Dahil dito, inutusan ngayon ang mga miyembro ng Socorro na i-demolish na ang kanilang mga ipinatayong bahay at anihin na ang kanilang mga itinanim. Base yan sa timeline na itinakda ng ahensya. Makikipagpulong naman ang DNR sa mga opisyal ng DILG at DSWD para sa relokasyon ng humigit 1,400 apektadong pamilya. The whole idea po sa approach namin is to be as humane and as peaceful in terms of this process. No? Kaya po nagtagal ng konti because we wanted to be sure that there were options available, especially for the peaceful resettlement and reintegration. Kaway-kaway sa mga hindi nag-long weekend at may pasok kahit holiday. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga pribadong sektor na ibigay ang holiday pay sa mga magtatrabaho bukas April 9 o araw ng Kagitingan maging sa Miyerkules April 10 Idil Fitir. Sa ilalim kasi ng batas, katumbas ng 200% ng pay ang kada 8 oras na trabaho. 30% naman ang dagdag kung mag-overtime. Samantala, inihirit naman ni Senator Jinggoy Estrada ng bigyan ng karagdagang benepisyo ang mga empleyadong nagtatrabaho sa gitna ng matinding init ng panahon. Ayon sa senador, mahalaga ang ambag sa ekonomiya ng mga manggagawang nagtatrabaho sa kabila ng banta sa kalusugan. Kaya nararapat lang na magkaroon sila ng insentibo. Balita sa ibayong dagat, sa kabila ng magandang transportasyon sa bansang Japan, inilunsad naman ngayong araw pa lang ng Lunes ang ride-hailing services sa Tokyo. Ito ay bilang tugon sa kakulangan ng taxi drivers sa bansa, partikular na sa mga urban areas at ilang tourist spots. Pinayagan ng gobyerno ang mga driver na may standard license para mag-offer ng transport services gamit ang kanilang pribadong sasakyan at sa mga partikular na araw at oras. Ayon sa Tokyo Hire Taxi Association, umabot sa 80 mga driver ang naging available sa unang araw ng launch nito at nakapagtala naman ng 50 booking bago mag-alas 9 ng umaga. Inaasahan naman na mas palalawakin pa itong programa ng kanilang Transport Ministry, lalo na sa Yokohama, Kyoto, Osaka, Nagoya at Fukuoka. Sa ating balitang sports, pasok na rin sa Paris Olympics ang Pinay weightlifter na si Vanessa Sarno. Ito ay matapos niyang mapagtagumpayan ang 71 kg division sa International Weightlifting Federation sa Phuket, Thailand nitong weekend. Si Sarno ang ikatlong Filipino weightlifter na nag-qualify sa Paris Olympics. Makakasama niya ang kapwa weightlifters na sina John Saniza at Elrene Ando. Maging ang iba pang atletang pasok na rin sa Summer Games. Sa aming pagbabalik, groom, Pokemon-inspired ang disenyo sa barong sa kasal. At Jackie Chan, nag-throwback sa selebrasyon ng kanyang birthday. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Balitang showbiz, kapamilya actor Paolo Avellino may nilulutong bagong pelikula, pero sino kaya ang dream na makatrabaho sa industriya?
Samantala, Jackie Chan may pa-throwback naman sa kanyang pagdiriwang ng 70th birthday. Ang detalye ng lahat ng yan sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Mula sa patok na seryeng linlang, magsisinungaling pa rin ba kaya? At sa nakakakilig na teleserye na What's Wrong with Secretary Kim kasama ang chinita princess na si Kim Chu, ngayon naman muli tayong pakikiligin ng versatile actor na si Paolo Abilino sa kanyang pagbabalik big screen kasama si 2016 Miss International at actress na si Kylie Versosa para sa rom-com movie na Elevator. Tungkol ito sa isang OFW na si Jared na gagampanan ni Paolo Abilino na handang maging isang elevator operator sa Singapore at nakikipagkwentuhan sa mga ihahatid niyang pasahero ng elevator. Mapapanood na sa mga sinihan sa buong bansa ang pelikulang Elevator simula April 24. Uy! Bawal ka ma-inlove sa akin. Ay, hindi ma'am. Pero sa dami na ng naging proyekto ni Paolo, sino pa nga ba ang nais niyang makatrabaho? Maybe Catherine. Parang I see, parang she's trying to transition into more mature roles, and I think parang baka maging bagay ako sa ibang proyektong magawa niya in the future. She's killing it! Samantala, throwback naman ang hatid ng iconic at kilalang kung fu master at actor na si Jackie Chan para sa selebrasyon ng kanyang ika-70th birthday. Sa Instagram, ibinahagi ng veteranong aktor ang ilang snaps ng kanyang mga lumang litrato sa mundo ng showbiz noon at ngayon. Taos-pusong nagpapasalamat si Jackie Chan sa lahat ng bumati sa kanya. Kilala si Jackie Chan bilang direktor, writer, producer, martial artist at stuntman dahil sa mala-acrobatic fighting stunts sa kanyang mga pelikula. Ilan sa kanyang mga sikat na pelikula ang Karate Kid, Kung Fu Panda, Rush Hour, City Hunter at marami pang iba. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para sa ating hashtag, Sana All! Tila walang kupas ang kabataan ng groom na si Leonard Santos dahil naisip pa nitong isama mismo ang kanyang paboritong karakter sa kanyang espesyal na araw, ang kanyang kasal. Kinaaliwan kasi ang customized na barong niyang suot na may burda ng Japanese video game at animated character na Pokemon. Ayon kay Leonard, ang napiling Pokemon character na si Charmander ang kanyang pinakapaborito at sa tingin raw niya ay may pagkakahalintulad sila ng karakter gaya na lang ng pagiging masayahin. Cute, I choose you. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan na ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa writer na si Kate Atkinson. Ayon sa kanya, ang ethics ay hindi lang pagiging masunurin ng batas. Ito ay moral na landas sa paggawa ng tama. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!